Ang Kongreso o mababang kapulungan ang nagsisilbing tahanan ng ating mga representante. Sila ang boses ng mga mamamayan sa isang distrito at mga marginalized sectors. Dala nila ang isang mabigat na responsibilidad, ang pagpapaangat sa estado ng mga taong kanilang kinakatawan. Magandang araw, ako po si Robert Tan at ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa loob ng isang oras, hatid namin ang komprehensibong usapan kasamang tatlong aspiring congressman. Ano ba ang kanilang mga plataforma at mga batas na nais ipasa sa Kongreso? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa Artikulo 6, Section 7 ng Konstitusyon, ang isang kongresista ay maaari lamang magsilbi ng tatlong magkasunod na taning o termino bilang miyembro ng Kamara o pangkalahatang 9 na sunod-sunod na taon. Ang patakaran ito ay sumasakit ng kongresista, kinatawan man ng distrito o ng party list. Ngunit sila hindi pinipigilan ng tumakbo muli pagkatapos mawala sa Kamara ng isang termino. Ang Valenzuela ay isa sa mga pinakamalalaking lungsod sa Pilipinas. Isa rin ito sa 16 na lungsod na bumubuo sa kabuuan ng Metro Manila. Sa bisa ng Republic Act No. 1160 at Republic Act 8526, kinilala ang Valenzuela bilang isang highly urbanized city base sa income classification at laki ng populasyon. Base sa huling census, mayroon itong kabuuang populasyon na 575,000 sa 12 congressional districts at 32 barangay. Mayroon itong landmass na 44.59 square kilometers at matatagpuan ito sa pagitan ng Caloocan, Quezon City at probinsya ng Bulacan. Hango ang pangalan ng lungsod sa isang doktor na minsang naging miyembro ng Katipunan, si Pio Valenzuela. Dahil sa pagiging highly urbanized city, maraming kilala at malalaking infrastruktura ang makikita dito. Sa Valenzuela makikita ang tanyag na National Shrine of Our Lady of Fatima. Dinadaanan ito ng North Luzon Expressway at MacArthur Highway. Marami ding mga malalaking eskwelahan at shopping mall sa lugar. Kilalang lungsod ang sistema nito ng pag-aayos ng basura. Katunayan, Valenzuela may pinakamaraming identified recycling companies sa buong Metro Manila ayon sa isang pag-aaral ng Asian Development Bank. Dahilan upang bigyan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng 25,000 dolyar ng nasabing bangko na maaari nilang gamitin sa improvement projects ng waste management system ng lungsod. Sa nakatakdang halalan sa Mayo, mga mamamayan ng Valenzuela ay boboto. Nawa ang halalan maging malinis at pagboto ay tama para sa ikagaganda ng Valenzuela. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and T1. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At ngayong araw po ay may kasama tayo mga kandidato sa Kongreso. Kasama po natin sina Mayor Sherwin Gatchalian ng Valenzuela. He served as Congressman of Valenzuela's 1st District from 2001 to 2004 and he is an awardee of the 10 Outstanding Young Men in 2011. He is now at his last term as Mayor of Valenzuela. Mayor Gatchalian is also the president and CEO of Plastic City Corporation and has worked for several blue-chip companies including Air Philippines International Corporation, Wellex Group of Companies, and Omico Mining Corporation. Kasama rin po natin ngayong hapon si Congressman Sherwin Tugnan ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List. He is one of the current assistant majority leaders of the 15th Congress and the chairman of the Legal Affairs Committee of CBAC Party List. Congressman Tugnaw was educated in University of Santo Tomas from grade school up to college, graduated with a bachelor's degree in commerce. He finished his Juris Doctor program at the Ateneo Law School and was accepted in the bar in 2007. He was part of the prosecution panel during the impeachment trial of former Chief Justice Renato Corona.
Finally, we have with us Ka-Obet Martin, ang National President and first nominee ng Pasang Mazda Party List. Welcome po, gentlemen, sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Gandang hapon, Gandang hapon. Okay, kayo pong lahat ay tumatakbo para kongresista. Kayo po, Mayor Sherwin Gatchalian. Dalawa po kasi ang Sherwin natin ngayon. Mayor Gatchalian, kayo po, can you tell us more about the 1st District of Valenzuela? Ang Valenzuela po, mayroon kaming 2 distrito. No? Yung 1st District, ito po yung katabi ng Bulacan, na coincidentally ang home province rin ni Congressman Sherwin. At dito po sa 1st District, ito yung tinatawag namin na parang Old Valenzuela or Original Valenzuela. Because nandito po yung Old no? Which is a very, very old town of Bulacan. So very historic po yung 1st District. And 2nd District naman po ay kinikilala more of our commercial zone. Andiyan po yung mga malalaki namin mga shopping malls. Kayo naman po, Congressman Tugna, ay para sa Sibak. Ano pong marginalized sector ang inyong nire-representa? Well, under the 1987 Constitution, meron tayong listahan doon ng mga grupo o mga sektor na nire-represent. Iba-iba yan. Nandyan yung mga senior citizens, nandyan yung urban poor, women, youth, and then it was expanded in the party list law that was crafted in 1995. And eventually, nagkaroon tayo ng decision ng Supreme Court and COMELEC and Supreme Court, which also allowed advocacy groups to participate in the party list election. So, dun pumapasok yung Sibak Party List, which stands for Citizens Battle Against Corruption. It's an advocacy group. Yon, kasi po karamihan sa pananaw ng ating mga kababayan ay marginalized sector ang nire-representa. So hindi lang po yon, meron pong mga advocacy groups, katulad nga rin ng Akbayan, Gabriela. Yes. Kayo po, Ka-Obet, ngayon pa lang po makakasali ang Pasang Mazda bilang party list group sa Kongreso. No, Kati, ito yung aming pangalawa ng pagtakbo. At yun yung una, noong 2000 sa 2010, ay PM Mazda ang aming acronym. PM Mazda. So, 172 kami sa balota. So, hindi kami pinalad na manalo. So, sa ngayon, ay nag-file kami ng petition Supreme Court, approve Pasang Mazda na. At yun yung nabanggit ni Congressman Sherwin, mag-raffle na nga yan, ay pinalad kami from 172, naging number 3 kami sa balota. At nire-represent ko ang ating transport sector. Okay, gusto po naming malaman yung mga naging achievements yun na as you were congressman also and as mayor, can you ano pong nagawa nyo para sa inyong kinasasakupan? Sa Valenzuela po, malaki ang ibinuhos namin sa education. At dito kasi sa Metro Manila, napaka-competitive na ho ang cities ngayon, no? Especially pagkukuha ng investors. Pag tinitingnan natin ang Makati as the center of gravity of Metro Manila, diyan po talaga ang unang choice ng mga investors pagdating po sa information technology. So sa amin, sabi namin, para kami makakuha ng investors, no, especially sa mga high-tech industries, kailangan namin mag-invest sa tao. At nag-uumpisa yan sa edukasyon. No? So, from daycare, from preschool, early childhood program, until our tertiary education, pinalawak namin yan. At gumawa kami ng maraming eskwelahan. Nag-offer kami ng mga courses sa aming tertiary education na magbi-bridge ng gap, no, between yung pangangailangan ng industriya tsaka ng mga tao naghahanap ng trabaho. And si Congressman Tugna, termino na po kayo sa Kongreso. Ano na po yung mga naihain nyo at naipasa mga batas? Well, Sibak Party List is the author of yung ating, primarily, panaybatas natin, karamihan ay tungkol sa paglaban sa corruption. And one of which, yung ating Government Procurement Act, of which we are one of the primary authors sa pagbili ng mga purchases ng gobyerno para magkaroon tayo ng transparency and public accountability. Tayo rin ang isa sa primary authors, primary author nung batas na Freedom of Information Bill, although it has yet to become a law. And yung mga iba nating batas, which has also served our society, yung ating Overseas Absentee Voting Act. And katulad ni Mayor Sherwin Gatchalian, we also put a premium on education sa programa ng partido because naniniwala kami na it takes two ways to be able to fight graft and corruption. It's not only about
curbing it and preventing government officials from engaging in graft and corruption. But it also takes two to tango, meaning we have to educate our people so para sila ay informed, aware, makapaghalal sila ng mas magagaling na mga leaders, yung mga leader talaga na makakapag-paasenso sa ating bayan. That's why our funds, it is allotted for scholarship programs. Just to follow up on the FOI bill, ano na po ba ang estado nito ngayon? Currently, sa ngayon, dahil dadalawang araw na lang ang natitira sa Kongreso, pagbalik sa Hunyo, parang isasara na lang ang Kongreso. So, I believe kapag pinalad ng Sibak Party List number 92 sa balota, ipaglalaban na natin to sa 16th Congress. Okay. And Ka-Obet, kayo po ang first nominee ng Pasang Mazda. Ano pong ninanais niyong ihain ng mga batas na ikasusulong po ng inyong sektor na kinakatawan kung sakasakali pong palarin? Alam mo, Cathy, ang number one problema sa transportation, itong pagtaas ng petrolyo. At ito ang aking mahigpit na nilalabanan ng Pasang Mazda. Well, siguro ang number one dyan ay gagawin namin pag-aaral natin mabuti yung oil deregulation law. Sapagkat nakikita natin sa tweet-tweet ng may pagtaas, alam mo, parang naging protection pa ito ng Big Three. Na anytime pwede silang magtaas ng presyo. At kung itaas naman ang presyo, hindi makatarungan ba, Cathy? Yan naman ₱2 nagtaas, magro-rollback piso. So, hindi makatarungan na naaapektuhan ng ating hanap buhay sa hanay ng transportasyon at pati na po ang ating mahihirap na mamamayan. Yan po ang prioridad namin pag-aaralan at kailangan masusing pag-aaral para sa kapakanan ng transportasyon at ng sambayan ng Pilipinas. So, are you saying po na you want regulated oil prices again? Mapunta po siguro tayo doon at para makatulong tayo sa ating hanay. Okay. Congressman, Mayor Gatchalian, kayo po ay third-termer na mayor. Why Congress? Why not any other office po? I think para sa Valenzuela po, no, po na marami pa kaming dapat gawin at hindi naman sa loob po ng 9 na taon, kahit na marami ho tayong natapos, nakita ko dahil patuloy na lumalaki ang syudad, maraming pangangailangan. Isa sa pangangailangan namin na hindi pa namin natugunan ng maigi ay yung pangangailangan namin sa pabahay. At yan rin ang gusto ko sanang maging adikain sa Kongreso, yung shelter, no? Yung shelter plan and yung mga programa at batas natin sa pabahay dahil dito lang sa Metro Manila, makikita natin, we have almost 300,000 families na nasa informal sector communities na taon-taon pag bumabagyo, sila na lang po yung napipinsala. So, marami pa ang dapat gawin. Kayo po ay galing sa kilalang pamilya sa pagnenegosyo at gaya nga po nung aking nabanggit na kanina, you have experience sa private sector. Bakit po kayo nagpupolitika, pumasok sa public service? Well, during that time, no, nung 2001, nung umpisang pumasok po sa larangan ng serbisyong pampubliko, talagang doon po kasi ako pinanganak sa Valenzuela, doon ako lumaki. At nakita ko na napakadaming bagay na hindi naaayos at that time. At sabi ko, the only way siguro na makatulong tayo ay pumasok rin tayo, no, sa larangan ng serbisyong pampubliko. Nagpakilala tayo sa tao at pinalad naman tayo at binigyan tayo ng pagkakataon na manungkulan. Ang isa po sa matunog na issue ngayon, lalo na sa mga tumatakbo, ay yung patungkol sa political dynasty. Kayo po ba ay merong kamag-anak na kasalukuyang nakaupo or tumatakbo ngayong halalan? May brother ako na nasa congressman po ng 1st District ngayon. At meron din ako isang brother na nasa party list ng Alay Buhay. What is your stand on the political dynasty? Sa akin po, ang tao nimang ang bumoboto. At lalong-lalo na ngayon, no, na ang information ay available sa lahat. At alam naman po ng tao na kung sino-sino ang magkakamag-anak. At sila rin po ang mga pupunta sa huli naman po, sila rin po ang pipili, no, kung sino ang gusto nilang maging leader. So, sa akin po, nasa tao yan. No? Kung gusto nilang magkakamag-anak, magkakaibigan, o magkakapitbahay na sa kanila ho yan. Mamaya tatanungin ko rin si Congressman Tugna at si Ka-Obet sa aming pagbabalik at tatalakayin pa rin natin ang iba pang mga isyong kinakaharap ng isang kongresista dito lamang sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan.
Bawat kongresista ay may alokasyon na 70 million pesos bawat taon bilang Priority Development Assistance Fund o PDAP na mas kilala bilang pork barrel. Ito ang ginagamit ng mga kongresista para sa mga proyekto para sa kanilang distrito o sektor. Ang mga panukalang proyekto at budget nito sinusumite ng kongresista sa House Committee on Appropriations upang maisama sa taunang budget ng bansa. Ang Department of Budget and Management o DBM naman ang siyang nagsusuri ng mga proyektong ito at nag-aaproba ng pagluwal ng pondo sa bisa ng Special Allotment Release Order o SARO. Ang Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List ay isang multi-sectoral political organization na dedikadong wakasan ang katiwalian at palakasan sa gobyerno. Unang nabuo noong taong 1997, marami na ring pinagdaanan ng CBAC. Di na mabilang ang mga inihain nilang kaso na may kinalaman sa pandarambong, pang-aabuso sa posisyon, korupsyon, paglabag sa Code of Ethics at panunumpa ng walang katotohanan laban sa ilang kilalang opisyal. Katunayan ng CBAC Party List, siyang naghain ng impeachment case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Kasama sa ika-15 kongresong dalawang mula sa hanay ng CBAC, sina Representative Sherwin Tugna at Representative Cinchona Cruz Gonzales. Isa sa mga mariing tinututulan ng CBAC Party List ay ang mga political dynasties at naniniwala sila na walang ibang makakatalo dito kundi ang mga botante. Ngayong parating na ang halalan, ang CBAC Party List ay nananawagan, matalinong pagboto ay gawin para sa ikabubuti ng bayan. Nagbabalik ang paghahanda ng bayan, hatid sa inyo ng media ng bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Sa unang bahagi ng panayam, dapat tandaan na sa pagpili ng ibobotong congressman, kailangan din natin tingnan ang mga isinusulong na kandidato, gaya ng mga programa nito at advokasya. Dito sa party list, may kanya-kanya silang layunin. Gaya na lang ng pasang Mazda, isa sa target nila ang tutukan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil ito nga ang anya ang nangungunang daing ng mga tsuper. At isa rin sa nalaman natin na pasok rin sa party list ang mga advocacy groups, gaya ng CBAC Party List kung saan gusto nilang bantayan ang bawat galaw ng gobyerno para labanan ng korupsyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng prioridad sa kung anong kailangan ng mamamayang pamumunuan, gaya ng sinabi ni Mayor Gatchalian. Nais niyang tutukan ang programang pabahay. Bisitahin ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o sa @hatol2013. Balikan natin muli si Cathy San Gabriel at ating mga bisita. Cathy? Salamat, Robert. At patuloy pa rin po ang ating diskusyon. Kanina bago nag-break ay tinanong ko kung meron kayong mga kamag-anak na kasalukuyan nakaupo sa pwesto o tumatakbo at ang inyong posisyon patungkol sa issue ng political dynasty. Congressman Tugna. Sa kasalukuyan po, meron po akong isang brother-in-law who is running as mayor of the town of Bukawi in Bulacan, and also my father-in-law, Eddie Villanueva, who is running as the lone senatorial candidate of Bangon Pilipinas. Well, for me, sa issue ng political dynasty, while there is a strong clamor against it, and talaga naman, it's all over the media na dapat i-prohibit natin ang mga magkakamag-anak na tumatakbo, mayor, vice mayor ang kamag-anak, konsihal. Pero para sa akin, napakahirap niyang gawin sapagkat legally speaking, and it's also under our constitution, you cannot prohibit a person from exercising his or her political rights. So, kung ma-legislate natin sa Kongreso na kapag ang kamag-anak ay mayor, hindi na po pwedeng tumakbo ng konsihal, kailangan baguhin natin yung ating konstitusyon na babaguhin mo yon and malinaw na you will be infringing on a political and civil right. Siguro ang para sa akin, it's not about the dynasty issue sapagkat yan ay inihahalal naman ng mga tao. Tuwing halalan, nagkakampanya ang mga kandidato, pinipresenta nila yung plataforma nila, at the candidates are always subjected to the will of the electorate. At for me, ang pinakasolusyon dyan, although it may not be done on the short-term basis, but
for me, the way to address the so-called dynasty is magkaroon ng education yung mga tao natin, magkaroon tayo ng economic improvement, for us to have a strong middle class, yung ating, kasi currently we have out of our close to 100 million Filipino population, almost 70% belongs to the lower class. So, bawasan natin ito, kung 70% in the next 10 to 20 years, magawa natin na maging mga nasa 35 to 40% to, our Filipino people will now be able, they are more empowered economically to vote for dun sa mga galing na kandidato. Alright. Ka-Obet, ano po, kayo po ba ay may mga kamag-anak na tumatakbo? At yung pong pananaw nyo sa issue ng political dynasty? Nako, alam mo, Kati, nakakatuwa nga eh. Mukhang wala akong kamag-anak na tumatakbo eh. Mukhang kami lang sa pasang basta tumatakbo ngayon. At natutuwa naman ako sapagkat ito isang magandang pagkakataon at indikasyon na makatulong pa rin kami sa hanin ng transportasyon. At tungkol naman dito sa political dynasty, alam mo, isa lang katwiran ko dito eh. Maraming mga kwalipikadong Pilipino sa bawat posisyon. So, kung kwalipikado yung magkakapatid, magkakamag-anak, ang tao naman dito eh. So, wala akong alam na batas na pumipigil na hindi po pwedeng tumakbo isang mayor, hindi pwedeng tumakbo ang isang kapatid bilang congressman sa batas natin. So, at the end of the day, sabi ko nga, taong bayan din ang hahatol natin. So, maraming magkakamag-anak na mabuti ang ginawa sa bayan. Marami rin magkakamag-anak na hindi rin maganda ang ginawa sa bayan. So, ultimo oro niyan, ang magdidesisyon taong bayan pa rin. Kaya nga, taong bayan nga po ang hahatol. Kaya nandito ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Meron po akong ilan sa mga issues na ihaharap sa inyo at sabihin niyo po sa amin kung ano po yung stand ninyo o yung mga nais niyong gawin tungkol dito sa mga kinakaharap po ng ating bansa. Edukasyon at problema ng out-of-school youth? Sa Valenzuela po, problema rin namin ng out-of-school youth. Pero ang aming ginawang programa doon ay yung tinatawag namin skills retraining. Meron kaming Valenzuela Polytechnic University. And ito po yung, itong organization na ito ay ang aming gumagawa sila ng mga short-term lateralized courses para magkaroon ng skills ng mga out-of-school youth. Yung mga out-of-school youth naman, kaya sila nagiging wala akong ginagawa dahil wala silang necessary skills na mabibigyan sila ng paraan makahanap ng trabaho. So, ang ginagawa namin, short term, 3 months, 6 months, tuturuan sila. At least yung chances sila makahanap ng trabaho tumataas. Congressman Tugna. Tayo naman po sa Sibak Party List, ang ginagawa natin, since we have funds coming from the government, ang ginagawa po natin, tinitignan natin kung ano yung priority programs ng national government. Like for example, in the past few years, nagkaroon ng boom sa BPO, or let's say if it's in the manufacturing, inaalat natin yung budget natin sa either in education or training ng ating technical skills upang maiakma yon dun sa mga padating na trabaho para magkaroon ng job matching, hindi yung nag-aalat ka ng programa sa school, tapos wala rin naman palang trabaho. So, ang ginagawa natin, minamatch natin siya dun sa demand ng society. Ka-Obet? Alam mo, Kati, dahil yung ng dalawang kaibigan natin ito, sila may mga pondo. Kami walang pondo eh. Kanya, ang pondo namin ay ang aming driver. Sa aking hanay, ang ginagawa namin sa edukasyon, nagtutulong-tulong kami para matulungan namin ang mahirap namin kasamaang super upang makapag-aral ang kanilang mga anak. Tulong-tulong kami niyan, isang big case para lamang sa pangalan ng pamilya. At ito nga isang layon din ng Pasang Basta kung sakalit maupo tayo, yung edukasyon para sa aming mga anak ng super. Alam nating lahat na may hirap ang driver. Sa kabila ng kahirapan na yan, bilang akong kanilang namumuno, pinagsisikapan namin lahat ay maisayos namin. Humihingi rin kami ng mga tulong sa ating mga local government para sa edukasyon ng ating mga anak ng super. Isa sa programa namin. Ka-Obet, mga magkano po ba ang kinikita ng isang jeepney driver on the average po kada araw? Alam mo, Kati, on the average, pinakamalaking kita ng driver, 100 pesos. 500, 600, but regularly, mga 4 to 500 yan. So imagine, lalabas na isang driver, uno sunotra yan eh. Lalabas ng Lunes yan, Martes wala nang labas yan. So yung kinita niya na yan, yun ang pagkakasin sa 2 araw. On the 3rd day again, lalabas na naman yan. So paano? Yan, umuupa ng bahay, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig. Yung edukasyon ang number 1 problema ng driver. Kanya, nakikita siguro natin
maraming anak ng tsuper ang andyan lang sa kalye na talagang sumasama ang loob ko dyan. Alright. Ito ang dahilan kung bakit kami nagpupusigi at nagsisikap para matulungan ang mga pobreng tsuper. Alright, sunod po, employment and poverty reduction. Mayor Gatchalian. Well, the only solution ho natin sa poverty reduction, long-term solution po, is really employment. No? Magkadugtong ho ito. And kagaya po ng nasabi ko ho kanina, like in Valenzuela po, lumalaban ho kami para sa investors at sa mga trabaho na papasok. Kaya talaga yung aming mamayan ay mataas po yung kanilang kaalaman or mataas po yung level ng edukasyon na nakukuha nila. So, sa akin nakita ko ang susi para maibaba namin ang aming poverty number of poverty incidents sa Valenzuela is really buhusan po ang investments po sa edukasyon. Congressman Tugna. Ako naman, naniniwala ako na dapat para magkaroon tayo ng mas mataas na rate of employment, which katulad nga na sinabi ni Mayor Sherwin kanina na magkadugtong ito sa poverty reduction, ang pinakamaganda, there must be a long-term program for this. And also, dapat yung ating national government, long-term program, magkaroon din talaga tayo ng palakasin natin yung ating core competencies. Like for example ngayon, meron tayong BPO sector, mayroon din tayong yung ating skills training na pinakamabilis na makapagpuproduce ng trabaho para sa ating mga kababayan. Naniniwala ako na magkaroon tayo ng mga nationwide, magkaroon talaga ng mga manufacturing, mas madaming manufacturing centers dito sa ating bansa, mas maraming investment kasi as a nation, we are a services-oriented nation. Marami tayong mga nurses, marami tayong mga iba-ibang mga pinapadala. And ang pinapadala natin sa ibang bansa, we are exporting our people. But I believe for us to progress economically, napakaganda na maging manufacturing country tayo. Alright, Ka-Obet? Alam mo, Kati, sa hanay ng transportasyon, mapunta sa jeepneys. Kung makikita natin yan, ang employment talaga napakahirap eh. Pero ginagawa namin lahat yan. Kasi makikita mo yan, si Mayor Win, alam niya yan, na talagang even in Valenzuela, marami kaming membro dyan para maiwasan yung walang pagkahanap buhay niyan. Nag-alternate na lang ang mga driver namin. Nag-uusap-usap kami para mabigyan namin ng hanap buhay, trabaho ang iba pang anak at kapatid ng driver. Doon lamang sa bagay na yan. At ayan, lagi ako nagkipugnayan kay Mayor, humihingi pa rin kami financial para naman doon sa asawa rin ng mga tsuper na may pagkaabalahan. Kailangan may katulong. Ayan ang aming programa sa Pasang Mazda para mabigyan ng hanap buhay ang mga walang hanap buhay na tsuper. Isa pa pong problema na kinakaharap nating buong bansa ay yung problema sa droga. Mayor Gatchalian, paano niyo po susolusyonan? Ang problema natin sa illegal na droga ay napakabigat. Dahil ang kalaban natin dito ay well-funded, mayayaman na international na sindikato. Yung mga nahuhuli namin sa local government ay maliliit lang to, no? Maghuhuli ka ngayon, papalitan naman nila, no? Dahil maraming walang trabaho eh. Maraming gustong sumugal ng kanilang buhay, no? Para lang magkumita. Pero yung malalaki, no? Ito yung mga international syndicates. These are very well-funded organizations. At na-experience ko, no? Pag nanghuli kami, yung mga nahuhuli namin, meron din silang abogado na pinopondahan itong mga sindikatong to. So, it's really a nationwide system overhaul dating sa paglalaban ng mga illegal na droga. Ibig sabihin sa kapulisan, no, sa fiskalya, sa court, no, all the way hanggang sa pagkukulong, no, dahil kung hindi natin i-overhaul ito at hindi natin istriktuhan itong mga iba-ibang hanay ng gobyerno, mahirapan tayo labanan sila. Congressman Tugna. For me naman, Cathy, itong problema natin sa drugs, related ito sa tolerance sa ipinaglalaban ng partido, which is against graft and corruption, sapagkat down the bureaucracy, let's say sa hanay ng ating mga kapulisan, sa hanay ng ating mga piskal, sa hanay ng ating mga miyembro ng hudikatura, kapag kami isang proseso na upang hulihin yung mga perpetrators na involved sa drug syndicate, drug crimes, tapos ay if we allow them to go scot-free by reason of yung sa pagbabayad, lagayan, and bumababa yung public confidence dun sa ating sistema and hindi ng application of the law to all, which in the long run makikita natin
kawing-kawing yan, magkakadikit. Kapag ka nagpo-proliferate ang drugs, ang daming crimes na nangyayari, at nawawalan ng tiwala yung mga tao sa ating system. Ka-Obet? Well, alam mo, Kati, yung gaya na sinabi ni Mayor Sherwin at saka ni Congressman Sherwin. Parehong Sherwin kasi wala ko itulak kabigan pero ang gwapo eh. Well, yung droga kasi talagang napakabigat labanan. At ang mga nagpopondo dyan ay hindi basta-basta. Talagang big time syndicate yan. Kanya naman kami sa hanay namin sa transport, sa mga driver namin, especially sa jeepneys, lagi naming mini-meeting yan. At ako'y napakahigpit dito sa droga nito. Meron kaming napatunayang isang gumagamit, pinarehab ko. Sinuspindi namin, pero tinulungan namin ng pamilya habang under rehabilitation siya. At itong kabilin-bilin ng kusahan ito, ayokong magiging malulong kayo sa droga na yan. Sapagkat una, yung kahirapan ng pagkita, hindi ma-afford yan. Kung masusuportahan ay yung pamilya sa ganun ang kinikita mo lang, mauubos lang dun eh. So walang magandang kinabukasan pumunta ng driver. Dito hindi po nagkukulang ang pasang masas pag-ugnayan sa aking mga lokal na organisasyon para lamang dito sa droga to. Ayoko nito, laban ako rito. Kanya ang laban namin yan, kami lahat dito laban. Alright, itutuloy pa po natin ang ating talakayan. Samantala, balikan po natin si Robert para sa buod ng bahaging ito. Robert? Maraming salamat, Kathy. Sa ikalawang parte ng panayam natin, iisa ang take ng ating mga bisita sa issue ng political dynasty. Dahil nasasaad nga naman sa konstitusyon na may karapatan ang lahat na tumakbo sa halalan. Kailangan nila dito ay malakas na edukasyon sa mga botante dahil sa huli ay sila rin ang pipili ng mga mamumuno sa kanila. At pagdating naman sa pagkakaroon ng development programs, kailangang long-term ang mga ito para mas mapapakinabangan ng mas nakakarami. Samantalang malaki naman ang hamon sa issue ng droga dahil may mga malaking tao na nagpopondo dito, gaya na lang ng mga international syndicates kung saan dapat ay magtulong-tulong ang nasa pwesto para mabawasan ito. At may mga katanungan naman tayo sa isang ating viewer na si Ria ng Quezon City. Sakaling manalo kayo bilang congressman, paano nyo masisigurado ang transparency sa paggastos ng inyong pork barrel? Abangan ang sagot ng ating mga bisita sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Tuwing halalan, madalas na nagiging mensahe sa kampanya ng mga kandidato para sa Kongreso ay ang pagtataguyod ng mga issue lamang ng kanyang distrito o sektor. Ito ang nagiging estratehiya nila upang mas mapalapit sa puso ng mga botante at makuha ang suporta ng mga ito. Ngunit, ang Kongreso ay isang pambansang legislatura, tagapagsabatas ng buong bansa. Ang isang kinatawan ng distrito o party list ay kinikilala ng mga botante nito bilang kanilang boses sa legislatura ng buong bansa. Ang ibig sabihin, ang mga kongresista ang siyang dapat ng sentimiento ng kanyang distrito o sektor sa mga panukalang batas para sa buong bansa, hindi para lamang sa kanyang distrito o sektor. Para magkaroon ng boses sa Kamara ang mga marginalized sectors ng lipunan, inalagay sa 1987 Constitution ang pagkakaroon ng party list. Magmula sa mga mahihirap na sektor ng indigenous peoples hanggang sa mga security guards at maging sa mga advocacy groups na lumalaban sa korupsyon, lahat na ito ay mayroong representasyon sa mababang kapulungan. Ngayon, balak na ring pasukin ang Pasang Mazda, isang asosasyong kumakatawan sa mga driver at operators ng public utility vehicles ang Kongreso para magkaroon ng representasyon sa pamamagitan ng pagtakbo bilang party list ngayong 2013. Kasama ang libu-libong jeepney drivers at operators sa bansa, makukuha kaya nila ang inaasam na upuan sa Kongreso? Anong mga priority programs ba ang kanilang ipatutupad? Alamin natin yan ngayong araw dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Kanina po ay may katanungan mula sa ating manonood. Kung sakasakali pong mahalal sa pwesto, ay paano nyo po may ensure yung transparency ng pork barrel? Umpisan po natin kay Mayor Gatchalian. Well, unang-una, ngayon po yung
yung pinagagastusan ng pork barrel ngayon ay nasa website na. At makikita na lahat ng ating mamamayan kung saan pumupunta po yung budget ng kanilang mga congressman. But tama kayong na-mention mo kanina na nakasulat nga doon kung saan pupunta yung pera, pero yung transactional, kung tama ba yung execution ng pera na yun. Nakita ko naman, yung mga agencies na nag-execute nitong mga programa na ito ay seryoso na sila sa paglalaban ng korupsyon. I'll give you an example, Kathy, yung DPWH, si Secretary Singson ay seryoso siya. At meron na silang mga mekanismo para parusahan yung mga district engineers nila na hindi sumusunod sa patakaran na ito. So, nakita ko na even on the execution side, malaki ang improvement na. Kayo po? Sa kasalukuyan, ito ay naipapalabas na at it's post na ito sa website ng DBM. Ngunit tama yung kaninang sinabi mo, Cathy, na napakahalaga na magkaroon tayo ng FOI bill na ipinaglalaban ng Sibak Party List because nandito mismo makikita yung underlying transaction. Makikita mo sino ba yung naging kontratista. Related ba siya dun sa sa proponent, dun sa kongresista. So, napakahalaga na sa pangkasalukuyan, maganda na naipopost sa DBM, nakikita yung mga pinaglalagyan ng pondo, ng pork barrel. Pero mas maganda kung magkakaroon ng FOI sapagkat dito mas makikita ng publiko yung mas malalim na pinagdadaanan ng mga transaksyon. Sa tingin niyo po ba it will finally be a law pagdating po ng 16th Congress? Well, I believe realistically there will be some sort of a middle ground in the sense na yung kasing those interpolating and those who are against the passage of the entire FOI bill right now, ang hinihiling ay magkaroon ng right of reply, meaning magkaroon ng oportunidad na makasagot kung may allegation laban sa kanila. So, kung sakasakali na kung ito ay ngayong darating na 16 Congress, ito ay pagdedebatihan ulit, at kung yung mga proponent, kasama na dyan yung Sibak Party List, pag-aaralan natin ng husto and in consultation with other groups, specifically with the media, kung magkakaroon halimbawa ng some sort of a middle ground just to be able na magkaroon tayo ng FOI bill na kung sakaling magkaroon tayo nito, in the future naman, it can always be amended. At least, to begin with, to start with, pwede nang tignan yung underlying transaction. Alright. Ka-Obet? Well, Kat, kagaya na sinabi nga ni Mayor Win sa website na yan, at sa hanay naman ng pasang masta kung sakalit pala rin tayo, yung transparency, andyan lagi sa mga tao ko. At yan din lahat ng proyekto natin, kailangan alam nyo at alam ng bayan. Ipakikita natin kung saan napupunta ang ating proyekto, ipakikita rin natin kung magkano ginastos dito para wala ho tayong sisihan sa uli. Ayokong masisi ako ng mga taong nagtiwala sa akin sa transportasyon. Kanya lahat pong ito, hindi lang sa hanin ng transportasyon, pati ang ating sambayan ng Pilipino, ito po ay ipaliliwanag natin ng maayos. Sila po ay may karapatang tumingin sa website. Sila po ay may karapatang tingnan ang proyekto ng Pasang Masta para sa kapakanan ng transportasyon at sa bayan. Congressman Gatchalian, pag-usapan po natin yung baha sa Valenzuela. Since time immemorial, binabaha na po talaga kayo. And nakaka-disrupt din po ito sa mga businesses. Economically, hindi po ito maganda. Kung sakasakali po, meron po ba tayong nakikitang solusyon dito? Yung 10% ng land area ng Valenzuela is below sea level. At ito yung katabi ng Ubando and Maykawayan. If you combine itong dalawang municipalities, siguro almost mga nasa 5,000 hectares yan, sea level. So, ang nangyayari, kahit na itaas namin yung kalye namin, pero yung karatig bayan namin ay wala silang gagawin. Papasok at papasok sa amin yung tubig. So, ako yung nagpapasalamat nga kay Pangulo dahil pagkatapos po ng habagat, nag-allocate siya ng almost 5 billion here in Metro Manila, of which 1 billion will go to the 3 municipalities or areas that I mentioned. So hopefully, ang concept po dito, gagawa ng isang almost 22 kilometer na dike, para hindi pumasok yung tubig, at maglalagay ng isang malaking bomba para bombahin yung tubig palabas. So right now, siguro nasa 20 to 30% na yung proyekto. Hopefully, pagtapos po ito ng proyekto, talagang mawawala na po ang tubig sa amin.
Congressman Tugna, you are for conducting public interviews for officials who would apply in key government positions. Bakit po? Kasi naniniwala tayo na kung yun nga graduate mo ng college at ikaw ay mag-a-apply sa isang establishmento, private entity, ikaw ay nagsasubmit ng iyong resume, ikaw ay magpapaschedule na ikaw ay ma-interview para matanggap ka sa trabaho, kung dun nga napaka-stringent ng requirement natin, what more kung ikaw ay hawak ng napakalaking government position, di ba? So, although it's at the pleasure of the appointing authority, but for transparency and for the best interest of the nation, napakaganda na makita ng taong bayan sino ba yung hahawak ng isang departamentong ito para lalong mapaunlad yung ating bayan. Kaobet, kayo po sa Pasang Mazda ay may dinedevelop na alternative source of energy. Can you tell us more about this? Alam mo yun, Kat, for almost a year namin ginagamit itong used cooking oil as our fuel. Tanging Pasang Mazda lamang sa hanay ng transportasyon ang naghanap nito. Ang amin yan, tatlo yan, isang repowering, at saka itong electric jeep, at saka itong yung alternative fuel. Ngayon po ay nasa 60,000 liters lang ang allocation na gagawa namin dito sa used cooking oil as our fuel, na mas mababa ng malaki dito sa ating ginagamit na diesel. Malaking tulong po sa hanay namin yung kanya nga. Sabi ko nga, kung matutulungan pa tayo ng ating pamahalang nasyonal, na itong mga used cooking oil, huwag na i-recycle, gamitin na lang na i-recycle para gamitin panggato ng mga sakyan. Malaking bagay ito, Kati. Dito, number one, environment friendly. Walang usok po ang aming sakyan. Hindi po ba nakakasira ito ng makina? Walang nasisira pa sa amin for almost a year. At ginamit namin ito, ginagarantiyahan ko ito sa mga operator kong membro, at ngayon, maligaya na silang gumagamit ito. Walang usok, environment friendly, matipid, at mura. Malaking kamurahan kaysa dun sa ating diesel na binibili sa ngayon. At kanya nga kako, kung tayo matutulungan din ng ating pamahalaan, siguro hindi na kami magpapile ng petition for increase of rates para sa ating mga mahihirap na mananakay na siyang nagpapalagay ng sasakyan. At tuloy pa rin ang ating paghahanap buhay at makapagsiservisyo tayo ng maayos. Sa ngayon, meron kaming ongoing test, itong repowering namin, itong UPSM namin, 100% LPG. This is a project of Department of Energy, UP, and Pasang Mazda. Ongoing to ngayon. Yes. Andyan yung aming 100% LPG engine, fed. Andyan yung aming electric jeep. Ang base namin ito, diesel. So, doon sa test na ginagawa ngayon namin sa UP at ng DOE, nakikita namin na mas nakakamura kami rito sa electric jeep. Alright. So, based dito sa aming katulong, ay nakakasave kami ng almost 70% doon sa actual fuel namin. Pag ibig ko sabihin, pag gumamit ka ng mga 1,000 a day, ang halaga ng diesel na gagamit mo, dito mga nasa 300 to 400 lang. So ito yung aming itutulak ngayon. Naghahanap tayo para sa kapakanan ng driver at ng ating mananakay. Okay. Ito pong tanong ko ay para sa inyong dalawang party representatives. How are you handling the campaign? Kasi alam po natin ang mga party list groups ay medyo limitado ang pondo dahil hindi po kayo kasapi ng mga malalaking koalisyon at nationwide po ang inyong kampanya. I'll start with you, Congressman Tugna. Sa atin naman, dahil ang partido, ang Sibak Party List ay matagal nang naitayo at mapalad tayo na almost all of the regions in our country, tayo ay mayroong mga leaders who also shares na nakikibahagi at nakikisa sa ating ipinaglalaban. So patuloy lang ang ating pagsuporta sa kanila at pagbaba ng ating mga campaign strategy doon sa mga leaders na yon at sa pamamagitan ng mga ganitong programa na kung saan kami ay naiimbitahan at naipapaliwanag natin sa ating mga kababayan ano ang plataforma ng partido, na ipipresent namin ang sarili, ang partido. Ganito na ang nagiging niya for a party list group. Sa inyo po, Ka-Obet. Alam mo, Katit, napakaganda ng tanong mo yan. Talagang wala kaming pera. Wala kaming yaman, pero ang yaman ko ay ang membro ko. Bumababa kami sa aming hanay, sila pa nagpapamerienda sa amin. Kanya ang campaign namin, asawa niya, tatay niya, kapatid niya, magtulong-tulong tayo sa Pasang Mazda. We do not have enough fund na gagastusin. Kanya nga sinasabi ko,
Sila, magpapa-GA ako sa mga asosasyon ko, federasyon ko, pupunta kami dyan. Ipaliliwanag namin sa kanila ang aming layunin, ipaliliwanag namin sa kanila kung paano bumoto at manalo ang Pasang Mazda. Ito ang mahirap Kate. Wala kaming pera. Alright. Kanya lang, ang yaman ko nga, uulitin ko, ay ang tao ko sa Pasang Mazda na naniniwala ako na sa pagtutulong-tulong namin mananalo kami. Good luck po sa inyong tatlo. Huling mensahe na lang po para sa ating mga manonood. Very quickly, Mayor Gatchalian, let's start with you. Kanina po, sabi, ako sumasangayon sa aking katukan si Congressman Sherwin na sa pulot dulo po ang titignan ng ating botante yung nagawa, yung performance ng kanilang ibinoto. At siguro ang panawagan ko sa ating mga botante na tingnan nila yung mga nagawa, yung mga programa ng kanilang mga lingkod bayan at sila po humatol kung itong mga taong tinulungan nila ay makakatulong ulit sa kanila. Maraming salamat po, Congressman Tugna. Nagpapasalamat ako, Cathy, at sa programang Hatol ng Bayan na kami ay naanyayahan dito. At ang aking masasabi sa ating mga kababayan ay manatiling mapanuri sa plataforma ng mga kandidatong nagpipresenta sa kanilang mga sarili ngayong darating na halalan at tignan ang track record, performance, tignan ang liderato at kung ano ang magagawa ng taong ito para sa ating bansa. Ka-Obet? Well, sa hanay ng Pasang Mazda, kay Mayor Win, kay Congressman Sherwin, at sa ating pong mga sanay ng presyon, isa lamang po ang aking magiging mensahe. Pagka po tumaas ang presyo, andyan po ang Pasang Mazda. Pag bumaba po ang presyo, andyan din po ang Pasang Mazda. Presyo ng petrolyo. At ang ipinaglalaban po namin ay hindi lamang po hanay ng transportasyon, kundi po ang sambayan ng Pilipino sapagkat pag tumaas na ang presyo, may domino effect na ito. Taas ang lahat ng mga prime commodities. Kanya po, yung aking pakiusap, pag-aralan yung masusi, kung sino ang mga karapat dapat nyong ihalal sa mga distrito at sa party list. Pasang Mazda po ay ang aming battle cry. Laban nyo, laban ko kontra pagtaas ng petrolyo. Maraming salamat po sa inyong tatlo sa paghatid impormasyon sa aming mga manonood dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magbabalik pa po kami matapos ang ilang paalala. Noong panahon ng halalan ng 2010, mahigit 1 milyon lamang mula sa 51 million rehistradong botante ang naghain ng kanilang boto. Ngunit 29 million lamang ang bumoto ng kanilang napiling party list. Ang mahigit 8 milyon na bumoto ay piniling huwag maghalal ng party list. Alam mo, Cathy, yung isa talaga natin talagang dapat tandaan na bottom line talaga, education is key. Each of us have to be informed about lahat ng mga batas na isinusulong or ginagawa dyan sa Kongreso. Alamin natin yung mga ginagawa nila, ano na yung mga napasa. Kasi, di ba yung kasabihan na sinasabi, ignorance of the law is not an excuse. So, dapat alamin ng ating mga kababayan, yung mga boboto ngayong halalan, ang kanilang karapatan para in the end, walang sisihan. Maganda rin, Robert, itong nasabi ng isa sa ating mga panauhin, itong si Congressman Tugna ng Sibak Party List, na sinasabi niya, although nagpapasa ng batas ang mga kongresista patungkol sa pag-curb ng corruption sa mga government officials, tayo rin ay dapat alam natin what to watch out for. And I guess dito, isa sa makakatulong dito ay yung pagpapasa ng FOI bill na bagamat hindi nga naging success 15 Congress, inaasahan ng marami sa atin, ng ating mga kababayan, na ito ay maipapasa na finally sa 16th Congress. Kaya nga yung sinabi nga ni Congressman Tugna, parang sayaw, it takes two to tango. So may mga batas nga na ipapasa, kaya lang kung hindi naman alam ng ating mga kababayan itong mga batas na naipasa, hindi nila alam ang kanilang karapatan, kaya hindi nila kayang ireklamo yung kanilang mga hinaing or kailangan na sa pag-angat ng ating ekonomiya o ng ating bayan. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan bilang isang matalinong botante, kilatisin nating mabuti ang mga ginagawa ng ating mga pinuno para sa kaunlaran ng inyong lugar. Isipin kung may pag-angat at pagbabago. May sapat bang mga programa ito para sa mga mamamayan? Ilan lang yan sa mga dapat na tanong para mapili ang tamang kandidato ngayong halalan. Ako si Robert Tan. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs at
matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Ako po si Cathy San Gabriel at magandang araw sa inyong lahat.